Welcome to Donmar TV News Channel. Motorcade or volunteers joyride para kay BBM or para kay Bongbong Marcos. Kasi mga kaibigan, wala pong nagkalat na mga ribbon. Ayan, wala pong nagkalat ng anumang kulay dito po sa National Highway, unlike ng isinasagawang ibang motorcade po ng ibang kandidato or ng ibang supporters po bilang pagka-presidente. Ayan. So once again, we are live and alive dito lamang po sa Narvacan, Ilocos Sur, kung saan isinasagawa ang pinakamahabang motorcade caravan mula sa Sinait hanggang sa bayan po ng Narvacan, Ilocos Sur. Ayan nga po, like what I mentioned kanina, may paparating pa na hindi ko alam kung pang ilang set na to mga kaibigan, pero you know, it's really overwhelming. The number is so overwhelming kasi nga sabi nga na nakausap natin mga organizers, nasa more or less nasa 5,000 participants po ang kasalukuyang lumalahok sa motorcycle caravan dito sa buong probinsya ng Ilocos Sur. Yes, kung tatanungin po ninyo kung meron pa ba or existing pa ba ang Solid North, so nakikita po natin, solid na solid pa rin po ang pagsuporta para kay Bongbong Marcos. Pabunyan ako. Okay guys, live tayo sa Iquiste Candon. Shout out, Iquiste Candon live.
Wait lang guys. Bisan! Nakisali na rin sa sa pagtuligsa sa mga Marcoses. Dumagdag pa to. Yan talaga ang politika. Ay, ito pa, ang tinatarget niya, pinaparinggan mga kababayan, si Mrs. Marcos. Wala silang mahanap kasing isyong. Wala silang mahanap na isyo, mga kababayan, laban kay Bongbong Marcos. Kaya yung pamilya niya, yung nanay, yung tatay, yun ang paulit-ulit mga kababayan, the same issue noong panahon. Alam niya, pakinggan niyo po itong balita. Dito. Manny Pacquiao, sinigurado na hindi tutulad ang asawa niyang si Jinky Pacquiao kay Imelda Marcos. What? Anong hindi tutulad? Ginaya na nga niya. Kopyang-kopya na nga. Di ba? Kaya lang, sabi nga doon sa linya ni Cherry Hill ba yun? You are just a second rate trying hard. Copycat! Nangako ang pambansang kamao na si Senator Manny Pacquiao na hindi magiging katulad ni dating First Lady Imelda Marcos ang kanyang asawa na si Jinky Pacquiao kung pala rin man siya na manalo sa 2022 elections. Talaga po ito mga tao ito. Lahat na lang mga kababayan ay gagawin para lang manalo. Di ba? Sa virtual forum ng Rotary Club of Manila ay sinabi ni Pacquiao na hindi interesado si Jinky sa maranyang pamumuhay katulad ni Marcos. What? Anong hindi? Oh. Ano to? Hindi ba yan marangya? Tingnan mo yung Facebook account ni Jinky Pacquiao, pati yung Twitter account niya. Naka-display yung mansion ninyo. O, di ba? At yung mga mamahaling bags, ito relo. O, magkano kaya ito? Basahin ko. Easy. Manny Pacquiao, nabagok talaga yung nabagok ng todo sa pakikipag-boxing. Baliktad po yung sinasabi ninyo. Hindi ka pa nga Pangulo. Naka-display lahat yung... Sa akin, wala bang problema ito? Kasi bumili ka pa ng bumili ka pa ng gamit. Diyon rilo dapat isuot mo. Pero hindi man dapat pinangalanda ka na sa Facebook, ipopost mo, etc. na parang nangiinggit kayo. At si Mrs. Marcos, hindi naman ganoon. Sinusuot niya yung mga alahas. Wala mang problema yon. Yung iba binili niya kasi may pambili naman siya. Multi-millionaire sila, hindi nga multi-million, billion-dollar yung assets nila. So anong problema bumili siya ng mamahaling gamit?
Ang problema kung bumili ka ng gamit tapos ininggit mo pa yung iba, popost mo sa tulad ng ginagawa ng asawa mo, ito ang gawain ng asawa mo. Di ka na sana nagsalita. Ito, sabi rito, caption, Jinky Pacquiao ibinahagi ang kanyang mamahaling relo sa social media na nagkakalaga ng 16.3 million pesos sa Chrono 24. What? 16.3 million? Yang gawain ng asawa mo na imbes isuot lang, di ba? Pinicturan pa niya tapos i-display, nangiinggit. Yung ibig sabihin nun, hindi mo man kailangang gawin ito. Di ba? Alam naman namin na mayayaman na kayo. And you have the right to live in luxury. Talagang man billion yung kwarta mo. Pagkatapos, hindi mo man i-enjoy. Pinaghirapan mo naman yon sa pakikipag-boxing. So wala man masama doon. Ang masama, baliktad yung sinasabi mo. Hindi raw interesado ang kanyang asawa sa politika at hindi ito magiging katulad ni Marcos na naging gobernador noon ng Metro Manila. Anong hindi? Di ba naging politiko din si Jinky? Tumakbong vice-gobernador at naupong vice-gobernador. Ang asawa ko po ay mahiyain. Ay. Kala ko na off. Dali lang po. Ang asawa ko po ay mahiyain at hindi po mahilig sa politika. Naging vice governor sa Sarangani tapos isang term lang. Hindi na po tumakbo kasi kaya lang po naging vice governor yon dahil napilitan lang po siya, sabi ng pambansang kamuo. Alang yan. Yung asawa mo yon si Jinky. Ano masama kung si Mrs. Marcos naging Metro Manila Governor? Marami naman siyang hilig niya yon to serve. O kayo, kung hindi mahilig yung asawa mo sa politika, di ano ang problema nun? Kanya-kanyang hilig, di ba? Kami nga, kahit ikaw ganyan. Ako, I'm defending you kasi kahit kulang ka sa experience sa politika, in educational hindi kita iniinsulto kasi kwalipikado ka naman, able to read and write. Di ba? And that is the provisions in the Constitution. The qualification, very simple. Hindi man binago. So you're qualified, you run. Walang problema yon. Pero kung sasabihin mo na ayaw mong tumulag nun, right mo yon. Kaya lang baliktad yung sinasabi mo. Baliktad yung sinasabi mo sa ginagawa ninyo. May problema lang doon sa mga kasamahan ko, nag-away-away sa posisyon. So ang nilagay ko yung asawa ko in one term tapos hindi na siya tumakbo dahil hindi siya mahilig sa politika. Dagdag niya, di okay. O ito pa pala. Diba? Anong hindi tutulad kay Mrs. Marcos? Pati yung mga gowns na mamahalin, naka-display, pati mga bag. Jinky, binahagi ang kanyang mga bag na umabot na daw sa 28.2 million. Imagine that. Matindi. Alang iya ito si Manny. Naging ulyani na siguro. Di niya siguro alam kung ano ginagawa ng kanyang asawa. Ba't hindi mo tingnan yung Facebook account ng asawa mo? Naka-display doon yung
mamahalin niyang mga gamit. Tapos sasabihin mo, hindi tutulad kay Mrs. Marcos na namuhay sa Marangya. Ano naman problema kung mamuhay kayo sa Marangya? Marangya naman yung buhay ninyo. Di ba? Ako may ganyan din ako mga gamit. Siyempre, isuot ko lang naman ikatago sa... Pero hindi ko pipicturan yung mga relos ko. Yung mga alas ko. Pipicturan ko para i-display sa social media. That is, Di ba? Di ba? Masamang tingnan. Because ang nangyayari doon, you are bragging. Pero si Mrs. Marcos, hindi man siya nagbabrag. Sinusuot siya yung mga alahas. Beauty queen kasi siya. Beauty queen. At gusto niya, as First Lady, yan sa interview, siya simbolo ng bansa. Nanay ng bansa. First Lady nga eh. So he's representing the country. Ang gusto niyang mangyari, titingnan ng ibang bansa na ang Pilipinas maayos, maganda. Di ba? Mayaman na bansa. Mayaman man talaga yung ating bansa eh. Binaniwala lang tayong hindi tayo mayaman. You see? Gusto lamang daw ni Jinky magserbisyo sa taong bayan. Gusto pala niya magserbisyo. Di ba yung tumakbo sa public office, magsiserbisyo yun? Wala eh. Nakakalito itong si Manny. Ang gusto niya po ng asawa ko, magserbisyo, tumulong sa mga kababaihan, lalo na po yung mga mahihirap. O, anong problema? Yan kung manalo ka, kung maging, ngayon gawin na ninyo. Lalo na po yung mga mahihirap, gusto niya po yung pagbibigay ng scholarship, pagbibigay ng housing sa mga pamilya, at yung sustainable livelihood. Saan ni Pacquiao? Kita mo na. Baliktad talaga yung pagkaintindi mo. As First Lady, sabi mo, hindi ayaw mong tularan ni Jinky yung ginawa ni Mrs. Marcos. Pero yung sinasabi mo, yun ang ginagawa ni Mrs. Marcos noon. Minister siya ng Human Settlements, housing. Di ba? So as First Lady, nagampanan niya yon as minister. You cannot do it as a private person. If you don't have your appointment from the president. Di ba? Scholarship. You can do it more as a public official. Kaya nga kayo tumatakbo na. Di ba? Talaga itong si Manny Pacquiao. Baliktad yung sinasabi. Kilala si Jinky sa kanyang mga social media post kung saan ay ibinabahagi niya ang kanyang mga mamahaling gamit. Dahil dito ay napuna pa nga siya ng kolumnista na si Christy Fermin dahil sa damit na suot nito sa uling laban ng pambansang Kamoo na nagkakalaga di mano ng 2.26 million pesos. Kita mo na. Pero ako, wala man akong problema dito kung yung damit niya, 2.26 million. Kahit pa 10 million siya. Ay importante doon, kanya yon at binili niya, di man niya sinungkit. Di ba? Wala akong problema. Basta't kaya mo, kaya naman ninyo, gawin ninyo. And si Mrs. Marcos kasi, ang gusto ninyong sabihin, tinutuya siya at binabatikos noon kasi yung magagarang damit tapos yung libo-libong sapatos. Anong problema doon sa libo-libong sapatos ni Mrs. Marcos? Most of them,
Hindi siguro ninyo alam, most of them, bigay sa kanya, yung mga makers ng sapatos sa Marikina. Hindi man niya kayang i-suot yun lahat, dinisplay na lang niya. Di ba? Alin ba, awa pa, kasama doon yung mga binili niya. Ako man ang kasing yaman ni Mrs. Marcos, bibili ako kahit siguro 1,000,000 na sapatos. Ano naman kung may 1,000,000 akong sapatos, kaya ko mambilhin. Di ba? At yung pinambili ko doon, di ko man sinungkit doon sa kaban ng gobyerno tulad ng sinasabi ng mga accusers, ng mga dilaw. Ang daming yaman ng mga Marcoses, the gold of the Marcoses. Alangan naman, itago lang. Di ba? Yung iba, siyempre, itago mo, alangan man i-display mo yon. Yung sinasabi ninyo, hidden wealth. Natural hidden. Ako may gold, tapos lagi kong dala yung gold bars. Sabi, ito mga gold bars, isang truck. Isang truck yan, na gold bar, akin yan. Ano kayo? Mga bali. Siyempre, tatago mo sa bangko, kung saan yan, Swiss account, etc. Doon yan dapat. Di man siya siyempre i-display. Mayaman kayo yung kwarta nga ng bangko, papel. Wala man intrinsic value tulad ng gold. Nakatago. Kasi pag hindi, tirahin niya ng mga magnanakaw, mga old-upper. ng mga masasamang loob. Nakakita kang multi-trillion dollar wealth nakadisplay sa kalsada.